Isa sa mga pinagsisihan noon ni Kelly Oubre Jr. ay ang pag-alis niya sa Golden State Warriors noong 2021. Dahil sa kasunod na season ay nagkampiyon nga itong Golden State Warriors at meron sana siyang tsansa na makuha ang kanyang kauna-unahang kampyonato kung pumayag lang siya na magaling off the bench. Sa ngayon nga ho na siya'y hinug na sa Sixers para i-trade para makuha naman si Quentin Grimes. Sa ngayon ay gusto di umano nitong si Kelly Oubre Jr. na bumalik sa Golden State Warriors. Pero yun nga lang ay hindi na siya gusto ng Golden State Warriors at wala silang interest na kunin siya pabalik. Magaling naman siya pero yun nga lang hindi siya team player, hindi siya marunong makisabay sa kanyang mga kasama. Nagrereklamo siya kung paano patakbuhin ng Golden State Warriors ang kanilang opensa noon na parang nakasentro lang daw kay Stephen Curry, ang sistemang nagpakampyon noon sa Golden State Warriors. Yun nga lang mga idol, ang malaking kamalian na tong si Kelly Oubre Jr. ay meron sana siyang tsansang makuha ang kanyang kauna-unahang kampyonato kung siya'y nagpakumbaba lamang. Ngunit mas pinili mismo ni Oubre Jr. ang kanyang pride. Kung siya'y nanatili, tataas pa sana ang kanyang value at syempre lalaki ang kanyang payday. Sa ibang balita naman, umalboroto ang mga fans ng Dallas Mavericks sapagkat itong sina Daniel Gafford ay nasa 21 ranking samantalang si Lively ay nasa ika-19th ranking. Base po yan sa bagong inilabas na Hoops Hype Center ranking sa NBA. Hindi nagustuhan ng mga fans ng Dallas kung bakit nandyan ang kanilang dalawang big man sapagkat maganda naman daw ang naging impact ng dalawang ito sa kanilang kupunan. Nag-improve pa nga ang depensa ng Dallas Mavericks nung dumating itong si Gafford sa kanila. Samantalang itong si Lively ay isang solidong rotational player na para sa kanilang kupunan. Well, syempre, alam natin na hindi naman talaga makaka-apekto yan sa kanila. Pwede nilang gamiting motibasyon yan para sa kanilang mga sarili, para kanilang galingan pa. Kinuha naman ng Denver Nuggets itong si Moses Brown at binigyan ng 1-year deal mga idol. Pero heto ang katotohanan dyan. Pabango lamang ang 1-year deal na yan sapagkat ang realidad ay accepted din deal po ito at nangangahulugan na siya'y pang training camp lamang. So subukan po ng Nuggets kung ano ang kanyang maibibigay na performance bilang isang batang center, kung siya ba'y swak sa kanilang playing style at kung ano pa ang kanyang maibibigay. Alam naman po ng Nuggets ang kanyang performance sa G League na nag-a-average ng 17 points, 15 rebounds per game sa loob ng 35 games na kanyang nilaro. Kaya sa ngayon ay kanilang susubukan ng batang ito pero hindi ibig sabihin na siya ay makakasecure ng official roster spot. Nakadepende yan sa Denver Nuggets kung kanilang ibibigay yan. Dapat paghirapan nitong si Moses Brown ang roster na kanyang makukuha. Marami siyang kompetensya kaya dapat na ibigay niya ang kanyang 100% sa chance na ito. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumutok lang palagi dito. Maraming salamat po.